topic na ibabahagi ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang The Most Important Desire in this World. Ito po yung aking pong ibabahagi ngayon sa inyo. Yung pinakamahalagang hangarin sa daigdig na ito sa harap ng Diyos. Tayo po'y pinanunood. Tayo po'y pinagmamasdan. Tayo po ay nagmamasid ang Diyos sa atin mula po sa trono sa kalangitan. Nakikita po niya ang ating mga puso. Nakikita po niya ang ating mga isip. Alam po niya at batid ang ating pong mga hangarin. Kaya po, higit sa lahat, dapat po napakahalaga ang ating hangarin sa ibabaw ng mundo. Na ito po'y ayon sa pamantayan at kalooban ng Diyos. Okay. Tingnan niyo po itong si Pablo. Si Pablo po na isa pong tinawag ng Diyos. Si Pablo po na dati po ay kontrang-kontra sa mga unang mananampalataya. Si Pablo po na dati po ay ipinabibilanggo, inuusig, ipinakukulong, pinapatay ang mga unang mananampalataya. Pero nung siya po ay nagkaroon ng tamang relasyon, nung maka-encounter po niya ang ating Panginoon Kristo, na bago po yung kanyang desire sa kanyang puso. Dati po ang kanyang hangarin ay usigin at talagang ibilanggo, parusahan ang mga taong humihiwalay sa kanilang relihiyon. Sapagkat ang kanya pong desire ay mapanatili ang lahat ng mga tao sa kanila pong relihiyong kinagisnan. Ganun po siya talaga katindi ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang relihiyong nakagisnan. Ayaw na ayaw niyang may umaalis. Ayaw na ayaw niyang merong humihiwalay sa kanilang relihiyong nakagisnan. Pero nung siya po ay magkaroon ng encounter personal sa Panginoon, nangusap ang Panginoon sa kanya sa isang nakasisilaw na liwanag at siya po ay kinausap ng Panginoon, doon po nagpasimula na nagkaroon po siya ng bagong relasyon, bagong pananampalataya sa ating Panginoon at doon po sinundan ng kanyang bagong hangarin sa kanyang puso at isip. At ito po yung sinabi po niya sa Filipos chapter 1 verse 20 to 21. Ito po yung personal po niyang inihayag sa kanya pong mga kapatid sa lungsod ng Filipos na nagmula sa kanyang puso, sa kanyang isip, at kanya po itong ipinamumuhay. Sabi po niya sa Filipos chapter 1, verse 20 to 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Last verse, 21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Dito po makikita po natin yung napakatinding desire ni Pablo. Nabago po bigla. Dati po ang kanya pong desire, ang kanya pong nais, usigin, parusahan, ipapatay, ipabilanggo ang mga unang nanampalataya, nakakilala sa Panginoon. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag binasa po natin ang Bible, nabago po yung kanyang desire sa buhay. Nagising po siya sa katotohanan. Na-enlighten po siya from his mind, from his heart. Na-restore po siya, na-born again po siya, nagkaroon siya ng panibagong relasyon, pananampalataya sa Panginoon. At ito nga po yung kanyang naging bagong hangarin sa kanyang puso at isip para sa Panginoon. Pero maraming tao, iba po ang focus at hangarin sa buhay. Nakapokus sa mga bagay na temporal, hindi sa mga bagay na eternal, forever. Kakaiba po si Pablo. Kakaiba po yung nangyari kay Pablo. Nagkaroon po siya ng tinatawag na great transformation, great revival sa kanyang puso at sa kanyang isip. At ito po yung nais na makita ng Diyos
sa buhay ng bawat isa po sa atin. Gaya po nung nangyari kay Pablo. Sapagkat tayo po ay kabilang sa mga nakakilala, sa mga anak ng Diyos, sa mga kinalugdan ng Diyos, sa mga kinahabagan ng Diyos. Dati po, sarado po ang ating mga isipan. Dati po tayo bulag spiritually. Sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang isip upang hindi nila makita, malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yung pong Diyos na tinutukoy po doon ng sanlibutan, kapag binasa po natin ang Bible, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ay small letter po yung letter D. Sa English po yung word na Lord ay small letter. Kapag small letter po yung word na L o word na D sa Tagalog na Diyos, ay hindi po yun yung Almighty God. Yun po yung Diyos ng kadiliman ng sanlibutang ito na walang iba kundi si Satanas. Siya po yung bumubulag ng isip ng napakaraming tao, although merong relihiyon, meron pong relihiyong nakagisnan, meron pong relihiyong kinakaaniban, pero hindi po siya nagkaroon ng tamang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kaya po napakahalaga po ng isang tao ay magsisimula na dapat po ma-enlighten siya. Mawala po yung talumbong sa kanyang isip, sa kanyang mata, yung spiritual blindness. At nang magtatanggal lang po nun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po talaga ng tinatawag ng salita ng Diyos. Ang paikinig sa salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Kapag merong nangangaral patungkol kay Kristo at ito'y napakinggan, magsisimula ang tamang pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung ating pong pakikinig at paikinig na salita ng Diyos. Meron na po tayong pananampalataya sa pamamagitan po ng paikinig at paikinig ng salita ng Diyos, ibinibuild, pinatitibay yung ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, dito po'y makikita po natin sa Mark chapter 8 verse 36. Sabi po dito sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kaniyang kaluluwa. Ang tao po kasi lagi po nakapokus sa kanyang sariling hangarin. Ang tao po kasi lagi nakapokus lang sa kanya pong goal sa buhay para ma-achieve niya ang kanyang lahat ng pangarap. Pero sabi po ng Diyos sa Matthew 8:36, ano mapapala ng tao? Kahit makamit niya, kahit makamtan niya ang buong kayamanan ng sanlibutan. Oo, makamtan niya ito sa sarili niyang sikap, pagpupursigi, sipag, pagpapagal. Pero kahit nakamtan niya ang buong kayamanan ng sanlibutan na minimithi niya, pero kung ang kapalit naman ito, yung kanyang kaluluwa ay mapapahamak, it is useless. It is nothing. Tama. Tama pong sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Napakarami pong tao dito nakapokus. Gagawa at gagawa ng sariling pamamaraan. Gagawin ang lahat ng pamamaraan. Magpupursigi, magsisikap, hanggang sa dumating ang point na hindi na masayahan, marami na siya, ngunit maghahangad pa rin. Kaya sa bandang dulo, kahit gumawa na ng masama, gagawin pa rin niya. Bakit? Sapagkat ang tao po'y walang kasiyahan. Habang nagkakaroon ng maraming bagay, patuloy pong naghahangad hanggang mawala na po ng kasiyahan. At isang araw, habang siya po ay nagkakamal ng kayamanan ng mundong ito, yung kanyang puso at isip ay napapalayo sa Diyos. At at the end of the day, sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, ano
ang mapapala ng tao. Makamtan man niya, makamit man niya ang yaman ng buong mundo, kung ang kapalit naman ito ay yung kanyang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno, ito'y walang kabuluhan. Hindi po masama na tayo ay magtagumpay sa buhay. Hindi po masama na tayo po ay yumaman. Dapat nga po, tayong mga Kristiyano ang maging mayaman sa mundong ito. Pero yung yamang iyon, dapat hindi po yung yamang iyon na paghahangad natin sa kayamanan, sa mga pangarap natin sa buhay, dapat hindi po iyon ang maglalayo sa atin sa Diyos. Dapat po habang inaangat tayo pinagpapala ng Diyos, lalo naman po tayo dapat lalo't tigit nagiging nagpo-focus at nagbabalik ng pinakamataas na papuri, pangarap, parangal, paglilingkod, pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero, I sad to say, baliktad. Maraming tao, nung wala pa, nung marami pang problema, napakainit, napakaseryoso, napakarubdob sa Panginoon. Pero nakaranas at nagtamasa ng mga pagpapala, nasilaw sa mga bagay ng mundong ito, at ito ang naglayo sa kanya sa Diyos. Kaya yan yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Mark chapter 8, verse 36. Naalala ko po yung lalaking sumobra ang yaman. Nawala na po halos paglagyan ng kanyang mga ani sa kanyang bukirin. Sobra siyang pinagpala that time. Pero ano po ang naging hangarin niya? Ano po ang naging laman ng puso't isip niya? Sabi niya, nung wala na po siyang paglagyan ng kanyang mga ani, puno na po lahat ang mga kamalig. Ano po ang naging hangarin niya? Wala na akong paglagyan. Alam ko na. Gigibain ko yung aking mga imbakan na mga pananim, na mga ani ko. Gigibain ko ito. At magpapagawa ako ng mas malalaking imbakan. Mas malalaking mga bodega ng aking mga ani. At pagkatapos nun, para lahat ng aking mga ani ay maimba ko, ma-preserve ko sa aking mga bodega. Pagkatapos nun, sabi po niya, ano naging hangarin niya? Ako'y magpapasasa na lang. Ako'y iinom na lang. Ako'y magpapakasaya na lang. Sapagkat napakarami ko ng ani sa aking mga bukirin. Magpapakaligaya na lang ako. Hindi niya alam, may Diyos na nasa langit na nakatunghay sa kanya at pinagmamasdan lang siya, pinanunood lang siya kung papaano siya magre-react sa mga pagpapalang ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Ano po sabi ng Diyos sa kanya? Makinig po kayo mabuti. Sa isang taong namali ang hangarin. Sa panahon ng mga biyaya at pagpapala, patuloy pa rin iimbak, patuloy pa rin ipipreserve, patuloy pa rin itatago ang kanyang kayamanan, sapagkat ang sabi niya, hindi na ako magugutom. Habang buhay na ako magpapasasa sa kayamanang ito. At ako'y kakain, iinom na lang at magpapakasaya, sapagkat sobra-sobra na ang mga kayamanang meron ako. Narinig to ng Diyos. Ano sabi sa kanya? Hangal. Hangal, sabi ng Diyos. Hindi mo ba alam, sa gabi ding ito, kukunin ko na ang buhay mo. Kukunin ko na yung hininga mo. Yung ipinahiram ko lang sa iyong hininga. Na kung bakit nagagawa mo yung mga bagay na pinagtutuunan mo ngayon, dahil sa akin lang kapangyarihan. Dahil pinagkatiwalaan lang kita ng buhay hininga. Pero dahil hindi ka naging good steward, hindi ko nakita sa iyo yung hangarin ng isang puso na ayon sa aking kalooban, babawiin ko na yung buhay mo.
hindi ka karapat dapat na pagkatiwalaan ng mga kayamanan sa mundong ito sapagkat makasarili ka. Sino ngayon ang makikinabang ng mga kayamanang pinagpagalan mo? Pinagbuhusan mo ng lakas, panahon at oras. Sino? Kapag sa oras na ito, binawi ko na yung buhay mo. Mga kapatid, napakahalaga po na yung ating pong mga hangarin sa mundong ito habang tayo nabubuhay ay hindi lamang po dapat nakapokus para po sa ating sariling kasiyahan. Dapat higit sa lahat, kaya gusto mo magtagumpay sa buhay. Kaya gusto mong umasenso, kaya gusto mong umunlad, kaya gusto mong mag-prosper, kaya gusto mong yumaman, dapat makita ng Diyos. Magamit mo yan para sa kalooban ng Panginoon. Magamit mo yan para masuportahan mo ang ministeryo ng Diyos sa lupa na patuloy na pinapalaganap ang ebanghelyo ng mabuting balita na bumabago ng buhay, nag-aayos ng buhay, nagre-restore ng buhay, nagre-revive ng buhay, nagbibigay ng buhay na walang hanggan para sa bawat kaluluwa. Dapat ganon ang maging primary desire ng bawat isa po sa atin. Sapagkat wala po tayong maipagmamalaki. Ang lahat ng bagay na meron tayo, yung ating wisdom, yung ating knowledge, yung ating strength, yung ating life, lahat yan, pahiram lang, biyaya lang, temporal lang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya po sa huling panahon, sa pagharap natin sa Panginoon, lahat po nung matagumpay na makapapasok sa kaharian ng Panginoon, 2 words lang po ang sasabihin ng Lord. Well done, my good and faithful servant. Good and faithful servant. Yun lang po ang sabihin ng Panginoon. Dahil naging mabuti tayong lingkod. Naging tapat tayong lingkod. Sasabihin ng Lord, welcome. Ikaw ay aking inaanyayahan. Sa tirahan mo na aking ipinirepair, na nakahanda, matagal na para sa iyo. Makakapiling kita ng walang hanggan. Mararanasan mo ang isang buhay na ganap, walang gutom, walang sakit, walang lungkot, walang pighati, sapagkat ang Diyos na ang makakapiling natin. Sino po ang qualified doon? Yung naging mabuti at tapat na sumunod sa Panginoon. Hindi tayo naging maramot. Hindi tayo naging makasarili. Ano man ang meron tayo, handa nating ibalik sa Panginoon. Even yung buhay nating ito, yung kalusugan, yung ability, yung resources, o whatever na meron tayo, hindi natin ipinagdadamot para sa iba, higit sa lahat para sa Diyos. Ito ang pinakadamos and important desire sa harap ng Diyos. Si Pablo, saludo po ako sa kanya. Grabe po yung kanyang naging bagong hangarin. Number 1, ano po naging hangarin ni Pablo nung siya po'y magkaroon ng tamang relationship sa Panginoon? I shall never fail in my duty. Sabi po ni Pablo, mula po nung siya po ay makakilala sa Panginoon, maranasan po niya ang biyaya ng Panginoon. Ang kauna-unahan na naging hangarin ni Pablo, sabi po ni Pablo,
ayaw kong magkulang sa aking tungkulin para sa Panginoon. Ayaw kong magkulang. I shall never fail in my duty for our Lord. Kaya po lugod na lugod ang Panginoon kay Pablo. Siyang-siya ang Panginoon kay Pablo. Maaring naluluha, naiiyak ang Panginoon kay Pablo. Sapagkat for the first time, nakakita po ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na grabe po yung naging desire. Hindi nakapoko sa sariling hangarin ni Pablo. Take note, si Pablo po ay hindi na nag-asawa. Hindi na po nangarap na bumuo ng pamilya. Si Pablo po ay binata. Pwede naman po siyang mag-asawa. Pero kasi nga po, grabe po yung hangarin niya. Ayaw nga po niya kasing magkulang doon sa pagkatawag sa kanya, doon sa calling sa kanya ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, I shall never fail in my duty. Alam ni Pablo kung ano po ang calling niya sa Panginoon. Alam po ni Pablo kung bakit po siya tinawag ng Panginoon. At alam din ni Pablo kung bakit po siya nakakilala. Mula po sa maling pananampalataya, na tama po yung kanyang pananampalataya. Kaya alam po ni Pablo kung bakit po siya tinawag ng Panginoon. At yun po yung naging bagong hangarin ni Pablo. Ayaw na ayaw niyang magkulang sa kanyang tungkulin, hindi para sa tao, kundi higit sa lahat, para sa kanyang Panginoon. Church, ito po yung nais na makita sa atin lahat. Na nag-uumalpas, nag-uumapaw sa ating puso, sa ating isip, na kahit po tayo napapagal, kahit tayo napapagod, kahit tayo nadidiscourage, kahit tayo nadidisappoint, kahit tayo napipighati, kahit hindi po tayo makaranas ng appreciation ng mga tao sa paligid natin. Pero dapat ang maging hangarin natin, ayaw nating magkulang sa lahat ng ating ginagawa na pagsunod sa Panginoon, sapagkat alam natin lahat ng ginagawa natin hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. I shall never fail in my duty. Saan niya po sinabi yan? Philippians chapter 1 verse 20b. Balikan natin. Huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sabi po ni Pablo yan. Ayaw na ayaw po niya na nagkukulang siya sa kanya pong tungkulin bilang isang apostol na tinawag ng Panginoon para gamitin yung buhay para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ayaw na ayaw po niyang magkulang. Pero ngayon po nakalulungkot sa ating generation. Nakalulungkot. Napakababa na po. Napakababa na po ang pagpapahalaga ng napakaraming Kristiyano sa kanya pong ginagawa para sa Panginoon. Hindi na po ganito ang desire. Sapagkat ang kanyang desire ay hindi na po para sa Panginoon, kundi para na po sa kanyang self-desire. Sa kanyang mga pansariling hangarin, hindi na po hangarin para sa Panginoon. Kaya, madalas nagkukulang ang napakaraming mananampalataya. Second desire ni Pablo. I shall be full of courage of all times. Si Pablo po, ang gusto po niyang maranasan at pinakahangad, magkaroon siya ng lakas ng loob. Magkaroon siya ng tapang na harapin ang anumang laban sa buhay. Kahit nakaharap sa panganib,
kahit nakaharap sa mga pagsubok ng buhay. Sa lahat ng panahon, walang bagay na po pwedeng makapagpahina sa kanyang desire, sa kanyang damdamin, na hindi siya magpapatuloy para gawin ang mga bagay na makapagpapangiti at makapagpapasaya sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, ang nais ni Pablo ay lagi siyang mayroong lakas ng loob, na walang sitwasyon, walang pagsubok, walang kalagayan sa buhay na po pwedeng makapagpahina ng kanyang determinasyon para hindi niya magpatuloy, para hindi niya patuloy na gawin ang mga bagay na alam niya kaya ito niya ginagawa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalooban ng Panginoon. I shall be full of courage of all times. Sa lahat ng panahon. Kaya si Pablo po, makikita niyo po, siya po yung tanging apostol kapag binasa mo ang Bible, kapag binasa mo ang history ng buhay ni Pablo, kahit ano ang nangyayari sa buhay niya, kahit wala nang kinakain, kahit kinakaladkad, pinagtatawanan, binubugbog, kahit nilalatiko, kahit ilang araw, ilang gabing palulutang-lutang sa dagat, nakakapit lang sa kahoy, pero never mong mababasa sa Bible, sa history ng kanyang buhay, na siya po ay nagreklamo, siya po ay nag-complain, siya po ay naglabas ng sama ng loob sa Diyos. Never! Bakit? Sapagkat ang kanya nga pong hangarin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay, negative and positive situation, magkaroon siya ng lakas ng loob upang patuloy niyang i-overcome ang lahat ng sitwasyon, maganda man at hindi maganda, mahirap man, mapanganib man, pero i-overcome niya yon sapagkat ang nais niya sa lahat ng panahon, magkaroon ako ng lakas ng loob upang patuloy na gawin ko ang mga bagay na makapagpapangiti, makapagpapasaya ayon sa kalooban ng Diyos. The most and important desire in this world, ito po ngayong aking ipinapahayag sa inyo. Napakagandang example ni Apostol Pablo. Hindi lang siya puro salita. Hindi lang siya puro kwento. Talagang naipamuhay niya yung kanyang mga hangarin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang Panginoon. Philippians chapter 1 verse 20c, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Ito yung ikalawa na napakatinding hangarin ni Pablo. Napakarami niyang pinagdaan ng difficulties, danger, napakahihirap na sitwasyon, halos walang makain, giniginaw, nangangatog, nakababad sa tubig ilang araw at ilang gabi, walang kain, walang tulog. Naranasan niyang binugbog ng taong bayan ng grupo, kinubaran, kinaladkad, nilatiko, ibinilanggo. Pero hindi mo madidinig sa kanya na nagmumula sa kanyang puso na sinumbatan niya at nagalit siya sa Diyos, sa Panginoon. Ito ba Panginoon, ang igaganti mo sa akin samantalang nung ako ay tagapagtanggol ng aming dating relihiyon? Ako'y ginagalang, nirerespeto, pinagpipitaganan, may magandang sitwasyon sa buhay, may magandang kalagayan sa buhay, pero ngayon tinanggap kita bilang personal Lord and Savior, ginagamit ko yung buhay ko, pinaglilingkuran kita, ito ba ang igaganti mo sa akin? Na hinahayaan mo na akong mabugbog, kalad ka rin, latikuhin, ito ba? Hindi po eh. Ala po. Sabi ko nga po sa inyo, pinag-aralan ko ang buhay niya,
Binasa ko ang history ng kanyang buhay. Never ako nakabasa sa kanyang buhay na nag-complain siya, nagreklamo siya, nag-mormoning siya, nagdabog siya. Never po. Never. Sa kabila po ng matitinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, nakita ko pa po doon sa lalo talagang marugdog na nagpupuri, sumasamba, nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos. In times of difficulties and trouble in his life, patuloy siya nagwo-worship, patuloy siya nagbabalik ng papurit pasalamat sa Diyos. Kaya tama po yung sinasabi niyang sa lahat ng panahon, magkaroon ako ng lakas ng loob para sa Panginoon. Nagawa niya po yun. Hindi po yun na natiling hangarin lang. Hindi po yun na natiling salita lang o hearsay lang. Yun po ay ipinamuhay ni Pablo. Kaya, manliliit po tayo. Napakaraming Kristiyano, umulan lang, hindi na po yan sasamba. Ulan pa lang po. Wag po kayong ma-open. Ulan pa lang po, hindi na po yan sasamba. Hindi na po yan tutuloy patungo sa lugar na kung saan patuloy niya po ang paglilingkuran ng Diyos. Ulan pa lang po yon. Pero si Pablo po, kahit nakaabang ang maraming grupo na galit sa kanya para po siya patayin literal, tutuloy pa rin siya. Sapagkat ang kanya pong hangarin, handa siyang mamatay para kay Kristo. At habang nabubuhay siya, gagamitin niya yung buhay niya for the glory of our Lord. Grabe po yung hangarin ni Pablo. Manliliit po tayo sa kanyang kakaibang hangarin na hindi po nananatiling hangarin. Ito po ay talagang ipinamumuhay niya. Third point, ikatlong hangarin po ni Pablo. I shall bring honor to Christ whether I live or die. Sabi ni Pablo, bibigyan ko ng karangalan ang aking Panginoong Hesus. Nais ko siyang bigyan ng karangalan sa mabuhay o sa mamatay. Ano man ang maging sitwasyon ng buhay ko, ano man ang maging kalagayan ng buhay ko, ano man ang magiging kahinatnan ng buhay ko, nais ko siyang bigyan ng karangalan, kapurihan, bilang siya'y aking Panginoon. So it means, hindi po siya nakarely kung ano man ang kanyang sitwasyon para hindi po siya magpatuloy na bigyan ng kapurihan, karangalan ang kanyang Panginoon na nakilala. Hindi po siya nakadepende sa kanyang sitwasyon. Hindi po siya nakarely kung ano yung kanyang sitwasyon. Pag mahirap, hindi muna. Pero pag maganda, sige, Panginoon, pararangalan kita, papupurihan kita, susundin kita. Pero pagka hindi na maganda ang sitwasyon, Lord, time out muna. Sapagkat di maganda ang sitwasyon ko, saka ka na lang. Hindi po ganun ang hangarin ni Pablo. Sabi po ni Pablo, sa Philippians chapter 1 verse 20d, sa mabuhay o sa mamatay, nais kong mabigyan ng karangalan si Kristo sa aking buhay. Wow! Bibihira po yung mga ganyang Kristiyano. Bibihira po yung mga ganyang lingkod ng Diyos. Na kahit ano yung sitwasyon sa buhay, kahit ano yung kanyang nararanasan sa buhay, kahit pinagtatawanan, kahit kinukutya, kahit hinuhusgahan, kahit hindi ina-appreciate, kahit parang wala nang naririnig na maganda sa kanyang paligid, kahit parang wala nang nararanasang maganda sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang sitwasyon, kahit parang madilim ang buong kapaligiran, kahit napakapangit ang nangyayari sa kanyang buhay,
Pero lagi niyang hinahangad sa mabuhay o sa mamatay, nais kong mabigyan pa rin ng karangalan, kapurihan ang aking Panginoon kahit ano ang sitwasyon sa buhay. Wow! Praise God! Kaya alam niyo po, kapag pumasok sa puso't isip ng bawat isa po sa atin ang mensaheng ito, macha-challenge po tayo. Masasalamin po natin ang ating mga sarili. Makikita po natin yung ating mga sariling hangarin. Manliliit po tayo sa kakaibang hangarin ni Pablo. Tayo po napakapalad. May mga pamilyang kasama. Napakapalad po natin, ibinibless tayo. Pinagpapala tayo ng Diyos. Napakapalad po natin kapag meron tayo mga difficulties, troubles, meron tayong mga katuwang, meron tayong malalapitan. Pero si Pablo po, wala. Pero sabi nga po ni Pablo, I shall bring honor to Christ whether I live or die. Kakaiba po yung kanyang hangarin. Kaya po niyang bigyan ng karangalan ng Panginoon sa kanyang buhay kahit hindi po maganda ang kanyang sitwasyon. Patuloy po niyang pinararangalan, pinapupurihan, pinaglilingkuran ng tapat ang Panginoon kahit hindi maganda ang kanyang sitwasyon sa buhay. At doon po naluluha, doon po naiiyak ang Diyos, ang ating Panginoon sa kanilang tapat at mabuting lingkod na si Pablo that time. Hindi sila makapaniwala na meron palang ganitong klaseng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Na kahit napakahirap, puro pagsubok, puro problema, ang kinakaharap, ang nararanasan, pero patuloy na pinararangalan, inuuna ang Panginoon sa kanyang buhay. This is the most important desire in this world. Last point, kaapat na matinding hangarin ni Pablo, mula po sa born again, nakakilala sa Panginoon. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Pablo sa kanyang ikaapat na hangarin, para sa akin. Listen carefully. Para sa akin. Para sa kanyang personal desire na nagmumula sa kanyang puso, isip, at buong pagkatao, sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Pablo, ang pinakananais ko, ang pinakahahangad ko para sa akin, habang ako'y may hininga, habang ako'y nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, habang patuloy na binibigyan ako ng hininga at buhay ng aking Panginoon, habang patuloy na ipinahihiram ng aking Panginoon ang aking hininga na mula sa Kanya, yung buhay kong ito ay patuloy kong gagamitin para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya, walang ibang makakaagaw. Walang ibang po pwedeng kumuha. Habang nabubuhay ako, sabi ni Pablo, yung buhay kong ito para lang sa aking Panginoon. At kung ako man ay patuloy na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, may mangyari man na hindi maganda sa akin, nabunga ng aking tapat na pagsunod at paglilingkod, mamatay man ako nang dahil sa aking tapat na pagsunod sa Kanya, ituturing ko yon pakinabang. Grabe si Pablo. Grabe yung kanyang napakalalim na pinaguhugutan ng new desire
Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang Panginoon na nakilala. Natanggap niya na sa kabila na ibinigay niya yung buhay niya, inoffer niya yung kanyang buhay, kung ito man ay mapapahamak siya sa kanyang katapatan sa pagsunod sa Panginoon, hindi niya ituturing yon na reklamo, pagkukomplain, doubt sa kanyang Panginoon. Ituturing pa rin niya yon na positibong pag-iisip at damdamin sapagkat ang turing niya doon, pakinabang yon ng kanyang tapat na pagsunod sa Panginoon. For to me, to live is Christ and to die is gain. Philippians chapter 1, verse 21. Napakarami pa pong hangarin ni Pablo. Ito lang pong 4 na ito ang isinyer ko sa inyo. Pag binasa niyo po ang Bible, grabe po yung mga hangarin niya. Grabe po. Kaya makikita po natin si Pablo kakaiba. Lutang na lutang po yung kanyang desire. Kakaiba po yung kanyang desire, yung kanyang puso para sa Panginoon. Ang tanong, ano ang sitwasyon ni Pablo sa panahong hinahangad niya o ginagawa niya ang kanyang napakatinding desire? Ano yung kanyang sitwasyon? Kasi madali pong maghangad, madali po na magkaroon ng new desire para sa Lord kapag tayo nasa panahon ng magandang sitwasyon sa buhay. Kapag pinagpapala ka, masaya ang pamilya, nasa kalusugan ka, ikaw ay ino-honor, nire-respeto ng mga tao sa paligid mo, kayang-kaya po natin na gawin yung mga bagay na yan na tulad po ni Pablo. Pero ang tanong, kapag baliktad ang sitwasyon mo, kapag hindi ganyan ang sitwasyon mo, wala ka sa mag-ayos na sitwasyon, yan pa rin kaya ang maging hangarin ng bawat isa po sa atin o ni Pablo. Okay, alamin po natin mula po sa Holy Scripture, ano ang kalagayan ni Pablo habang ginagawa niya yung mga hangarin niya na yan. Hindi po yan na natiling hangarin. Nabanggit niya yan, pero yan po ay ginagawa niya. On the act po yan. Sinabi niya, hinangad niya, pero yan po ay ipinamumuhay niya. Ang tanong nga po, ano ang kanyang sitwasyon nung kanyang ginagawa yan sa harap ng Panginoon? Tignan niyo po, sa Philippians chapter 1, verse 12 to 14, ito yung kanyang sitwasyon. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas sa kanilang loob na ipangaral ang mabuting balita o ang salita ng Diyos. So makikita po natin nung sinusulat niya pala ang kanyang personal letter para sa mga kapatid sa lungsod ng Pilipos, wala po siya sa magandang sitwasyon at katayuan ng buhay. Nasaan po siya? Nakabilanggo siya. Nakakulong siya. Literal po, siya po ay nakakulong. Hindi nyo po kasi mararamdaman yung sitwasyon po ng isang bilanggo, ang damdamin at puso, habang hindi po natin nararanasan ang makulong ng literal. Pero kapag naranasan nyo po na makulong ng literal, kahit lang po sa munisipyo ng San Ildefonso o saan po kayong bayan, kapag naranasan nyo pong makulong, kahit 24 hours lang,
makulong lang po kayo ng 24 oras. Yung iba ang amoy doon sa loob ng kulungan, yung mga kasamahan mo nakakulong, iba po yung amoy kasi po yung pawis nila, hindi po sila nahahanginan ng press na hangin, yung damit nila hindi po naibibilang sa araw, although nalalaban pero limited po ang tubig, mabaho. Doon pa lang po ay napakalaki na po yun parusa sa buhay ng bawat isa po sa atin kapag naranasan natin yon. Wala pong pagkaing maayos, wala pong tulugang maayos. Alam niyo po ba yung mga tulugan po ngayon sa mga jail sa munisipyo? Hindi po sila nakakahiga. Makahiga man po nakabaluktot dahil po parang sardinas yung mga kulungan. Overcrowded po yung maliit na kulungan. Bawat selda po punong-puno. Ako po'y nakapag-minister sa Bulacan Provincial Jail sa Malolos ng 3 taon, year 2016, 2017, 2018. Once a week po kaming nagpupunta riyan at ang gawain po namin doon sa pinakagitna, tawag po doon plaza. Lahat po ng mga bilanggo nandoon sa harap namin, 3 palapag yun, paikot po yun. Maaawa ka po sa kanilang sitwasyon. Maaawa ka. Lalo na po yung mga walang dalaw. Ang pagkain po doon kapag nakita mo, mahirap lang pong sabihin, naka-live tayo. Baka makarating po sa provincial jail. Kahit baboy. Grabe. Grabe po ang pagkain, takal-takal. Ang pagligo, minuto lang, hindi kaya pwede magtagal, limitado. Minsan naglalabas sila, walang sabon, tubig lang, piga lang, walang pambili ng sabon. Napakamahal po ng bili sa loob ng jail, lalo kung wala kang dalaw. Iba ang amoy. Niyayakap po kami doon ng mga bilanggo, pumaselang ka, hindi ka nababalik. Iba ang amoy ng katawan nila. Yung pawis na natuyo sa damit nila na ilang taon, kulog. Iba ang amoy. Kung maselang ka, hindi ka nababalik. 3 taon po tayo nag-minister sa provincial jail. Wala po tayong tinanggap doon na kahit pang-allowance lang. Volunteer po kami doon nila Pastor Ray Cruz. Volunteer. At kami pa po ang nagbibigay. Kami pa po nagdadala ng pagkain. Sariling gastos. Kaya kahit papaano po nakita ko po yung hirap ng kalagayan ng mga nakabilanggo, mga nakakulong. Napakahirap. Bukod sa hindi mo nakikita yung mga mahal mo sa buhay, nakabilanggo ka, yung mga kakilala mo, mga kaibigan mo, hindi mo nakikita ng personal unless na ikaw ay dalawin saglit. Ganun lang. Pero sa gabi na matutulog ka sa magdamag, inip na inip ka sa araw, sa taon. Ano mo na, tumakbo kagad yung panahon para ikay makalaya na kung ikaw ay merong sistensya na. Napakahirap po. Pero ito pong si Pablo, ng kanya palang hinahangad, nagmagkaroon siya ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Na kanya palang hinahangad na sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ng karangalan ng Panginoon. Siya po pala ay nasa pinakamahirap na kalagayan ng buhay. Nakabilanggo, walang pamilya, walang dumadalaw. Kaya sumusulat lang po siya. At yung kanya mga sulat, maaaring merong mga kapatid na nagdadala sa bawat lungsod para makarating. At pansinin niyo po, take note, yung kanyang mga sulat, di po siya nagpapaawa. Yung kanyang mga sulat, kahit po siya nakabilanggo, kahit po siya nakakulong, tinanggalan ng kalayaan, na mamuhay ng normal, nang dahil po sa paglilingkod, patuloy po nagbibigay ng kalakasan, inspirasyon sa mga nasa laya na mga kapatid sa pananampalataya. Baliktad, na dapat siya po yung ini-inspired, dapat siya po yung pinapalakas. Pero kung sino pa po yung dapat palakasin, nakabilanggo, siya pa po yung sumusulat sa mga kapatid sa iba't ibang lungsod para po i-encourage, para po patuloy na sumunod ng tapat sa Panginoon. Bakit? Kasi nga po kakaiba yung kanyang desire para sa Panginoon.